Mayong udto mga paglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatuod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapamuduan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission kini ubos nga igsuon, makerdayha. Karong Disyembre 27, 2025, among ihatod ya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdalawag na kong paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kini yung kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan ug programa nga magdalakan nato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo. Kini yung ubos nga igsoon, Daniel Capon. Atong sutaw ng mga kasamtangang isyu ug hilisgutanan, di ng gugma sa Dios magpatig-ibabaw ug ang matag sugilanon nagdala og buhing paglaom. O uban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan ug kalampusan ini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga labas nga balita karong simanaha, kabatanunan sa Western Mindanao gipalig-on sa audiovisual technical training sa Dipolog Central Church. Og mga kalampusan sa programa sa atong mga balay-tambalanan og mga tunghaan sakop sa Iglesia Adventista, saksihan ta. Kini ug uban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Sa Western Mindanao, gipalig-on ang kabatanunan pinaagi sa audiovisual technical training nga gipahigayon sa Dipolog Central Church, usa ka lakang nga nagdasig sa ilang talento, kahibalo ug pag-alagad sa simbahan. Si Kapaglaom Valerie Caperida maghatag sa balita. Aron mapalambo ang hana sa mga pakatutunan sa pag-upgrade sa media equipment sa simbahan, pahigayon ang audio-visual technical training unit at Domingo, Oktobre 19, 2026 sa Dipolog City Seventh-day Adventist Church, ubos sa tema Connecting Hearts to Heaven Through Technology. Ang kalihukan naglangkob sa praktikal nga pagtudlo bahin sa paggamit sa sound system, mixer, microphone, camera, TV monitor ug projector. Mga gamit na gikinahanglan sa matag simba alang sa hapsay nga pagsangyaw ug paghimaya sa Dios matag adlaw. So kaning mga kabatanunan atong tagaag pagtagad na ato silang iampo aron dili sila mahisalaag kun dili mas mutunong pa sila ug paningkamot sila nga sa pagduol sa Ginoo pinaagi aning media ministry. Aron kaning mga equipments karon diri sa simbahan mas ma-develop pa ilang mind kay tungod gitatagaan sila og kaniang talent sa Ginoo nga unsaon pag-cultivate ani mga talent, unsaon nila pag enhance ani mga talent aron mas malig-on sila labi na sa pagbalik sa Ginoo o maglantaw sila sa Ginoo. Mao na mga development para ang mga kabatanunan dili gud may salaag. Mao ni akong tumong aron sa mga ubang mga generation mas mulungsad pagyud ang mensahe sa Ginoo pinaagi sa media ministry. Si Brother Ian Villarino mao ang nagdumala sa maong training ug personal nga pagtudlo pinaagi sa hands-on session. Ang mga kabatanunan nakakatuon og pag-setup ug pag-adjust sa sound system, pag-connect sa mga linya sa sistema, ug pag-manage sa mga audio ug visual output para sa matag programa nga pagahimuon. Pinaagi nining training kami mga batanon daghan jud pinakatunan labi na sa pag-operate sa sound system, sa pag-manage or pag-operate sa e-worship ug labi na pod sa vMix ug sa camera kay para ato ang ma-deliver ang mensahe sa Dios o ang mga ikaigsuonan nato diri sa church ila pong mabati ang presensya sa Dios pinaagi niining teknolohiya og niya paagi niining skills nga among nakakatunan amo kining gamiton alang sa kaymayaan sa Dios og sa pagpaabot sa iyang kaduhang pagpalit. Ang maong pagbansay nagtumong sa pagdasig sa mga kabatanunan nga mag-alagad pinaagi sa media ministry ug paghatag kanila og igong kaalaman sa paggamit sa teknikal na mga kagamitan sa simbahan. Pinaagi niini mas mapalig-on ang ilang pagsalig ug kadasig sa pag-apil sa buluhaton pinaagi sa teknolohiya. Ang maong kalihukan nagpahimuon na bisan sa kalihukan sa teknolohiya, ang tulong magabilin ang pagsangyaw sa maayong balita o pagtulong sa mga kasama sa Ginoo pinaagi sa pag-alagad
Daghang salamat kapaglaom, Valerie. Anita sa atong mga balayng tambalanan, Adventist Medical Center Valencia Incorporated nagpadayag silang ligon nga pagdako, kadasig o resiliency samtang nagpadayon silang misyon sa paghatag og quality healthcare nga natukod sa pagtuo og matinud-anong pag-alagad. Atong tanawon ang detalye sa maong makapadasig nga pag-uswag, pinaagi niini nga report. From 2020 to 2025, Adventist Medical Center Valencia City Incorporated has demonstrated resilience and steady growth, remaining committed to its mission of delivering quality healthcare grounded in faith and service. During the COVID-19 pandemic, patient volumes declined. However, recovery has been consistent. As of September 2025, AMCV has served over 3,000 admitted patients and nearly 2,000 outpatients. Continuous facility enhancement remains a top priority. Renovations of patient rooms, the emergency room, pharmacy, operating room, and the recovery room have improved efficiency and patient comfort. The intensive care unit was expanded, and ongoing construction will add 24 new patient beds and 11 dialysis stations. A two-story building is also under development to accommodate the Advanced Wound and Ostomy Management Clinic, a community pharmacy, doctors' clinics, and administrative offices. To strengthen sustainability, AMCV commissioned its own oxygen generator in 2022 and completed a sewage treatment plant compliant with environmental standards. Education and capacity building remain integral to AMCV's operations. The institution, accredited by the Professional Regulation Commission and the Clinical Pastoral Education and Care Foundation Incorporated, provides regular in-house and CPD applied trainings and supports employees through scholarships. Several have completed advanced degrees and board certifications, reflecting AMCV's investment in professional growth. Also, in a momentous event, the first ministerial ordination of an AMCV chaplain took place in 2024. New services launched in recent years include health and wellness programs, a non-invasive cardiovascular laboratory, dental and physical therapy clinics, and the Delish Cafe. In 2025, AMCV became a YACUP accredited provider and maintained its ISO 9001:2015 certification, affirming its commitment to quality management. AMCV continues upgrading its medical technologies, acquiring new equipment such as a CT scan, C-arm, ventilators, anesthesia machines, wound care systems, and other essential tools to ensure reliable and modern patient care. Corporate social responsibility remains a cornerstone of AMCV's service. Through medical missions, wellness checks, bloodletting drives, and charity programs, the hospital has served thousands in surrounding communities and extended over 725,000
inpatient assistance. AMCV promotes holistic well-being through fitness, lifestyle, and disease prevention programs. The chaplaincy department continues to provide spiritual support through regular visitations, devotional programs, and community evangelism initiatives. AMCV looks forward to further expansion through the development of new hospital and annex buildings, the establishment of a satellite dialysis clinic, and the continued growth of the Health and Wellness Department. It also aims to be a training hospital in the future. With Christ at the helm, Adventist Medical Center Valencia City Incorporated remains steadfast in its vision to be the premier healthcare choice, providing 32 years of healing, service, and faith, and moving forward with God's grace. Daghang salamat, niya na ang report. Sa Zamboanga Peninsula, 200 kapin ka mga runners ang midagan sa 8-kilometer fun, walk and run. Usa ka kalihukan nga nagdasig sa kahimsog, panaghiusa og aktibong partisipasyon sa komunidad. Ani ang report ni Kapaglawom Sandra Day, Bato Balunos. Napuno sa kadasig o kalipay ang mga runners ni nga sayo sa kabuntagon sa adlawng Domingo dinhi sa Sindangan People's Cultural and Sports Center diin gidumalaan ang 8 kilometers fun, run and walk nga sa pag-organisa og pagdumala sa Sindangan Seventh-day Adventist Megachurch. Sa temang Steps of Faith, Hearts of Praise, ang maong kalihukan nagdala sa makalingaw ug makahuluganon nga higayon alang sa mga ninduyog sa 8 kilometers fun, run and walk. Sayo sa kabuntagon nagtipok ang tanang mga runners dala ang dako nga kadasig ug mapasalamatong kasing-kasing samtang nag-andam sa pagsugod sa dagan. Ang kalihukan gisugdan pinaagi sa stretching ug warm-up exercises aron maandam ang lawas sa tanan. Dayon gisundan sa hudyaka nga pagsugod sa dagan. Kung motivation is first kay health gyud kay before ko nagpilog mga runs kay ako'y PCOS. Naman ko makaila pod ng mga SDA, actually dili ko SDA pero ako maka friends kay nagpost sila so niapil pud ko kay ganahan pud ko mo apil sa ilahang mga kanang activities like kaning for ACOS man ni siya so kanang isa po na sa second nga for ACOS nindot man gud mo apil og mga runs nga for ACOS. Kinahanglan jud ta nga kinian mag-exercise kanunay kay muray pinaka-importante kanato mga prutas iwas nato sa mga karne o nga sa saktong tulog 7 to 8 hours more kay importante kayo dayon ang pinaka-importante, God first. Ang tumong tuyo kung ano nga gi-organize namo ni siya nga fun run is para maka-raise ni og fund para sa amuang church. As we all know, ang amuang church natukod siya 2019. So daghan pa jud kaayo nga mga projects nga kinahanglan humanon. So isa na siya sa mong purpose para ang amuang mga projects sa church ma-realize. And then coming ang Thanksgiving, so ang uban po na nga proceed dito sa mga Thanksgiving celebration. Dili jud po siya lalim no tungod kay 2 weeks ra gyud preparation. So we decided nga i-push through ni siya nga program 2 weeks ago. And then mao to siya nga ang preparation dili gyud siya enough tungod kay with given 2 weeks no ang pag-advertise, pagkuan sa committee. Pero pasalamaton kay sa Ginoo kay grabe ang suporta, grabe ang mga runners. Wala mi ga-expect nga ani kadaghan. We expected only siguro mga 100 kapin pero karon pag-abot grabe, nagkuan gyud, nag-abot gyud ang mga runners from different locations.
Sa gikaingon ang lawas gasa sa Dios ug ang pag-atiman niini mao ang atong pagpasalamat ug pagdayeg. Kini nga programa nakahimo gayud sa pagpaugnat sa kusog sa mga kaigsunan dinhi sa sindangan o kita nakahimo sa pagmensahe sa maayong panglawas. Kini si Sandro de Batubalunos alang sa MISPA. Live news and commentary. Usagay kini kapahinumdom sa matag usa nga ang pag-atiman sa atong lawas ug ang pag-apil sa susama niini nga kalihukan importante gayod sa matag usa. Daghang salamat sa report Kapaglaom Sandra. Dugang nga report alang sa atong mga hospitals. Adventist Medical Center Iligan nagpadayon sa kadasig sa pag-alagad dili lamang sa tumang pagdumala sa pinansyal apan labi na sa mission-driven services nga nagatiman sa espirituhanon ug pisikal nga panginahanglanon sa komunidad. Aniya ang report. By God's grace, our hospital continues to thrive, not only in financial stewardship but also in mission-driven service. For the month of October 2025, AMCI recorded a net income of 20 million pesos, more than double last year's performance. Our gross operating revenue also grew to 91 million pesos, a 36% increase from the same period last year. From January to October, our net income has reached 156 million pesos, already achieving 163% of our annual target ahead of schedule. We are also blessed with a strong cash position of 266 million pesos, ensuring that AMCI remains financially stable and ready to meet the growing healthcare needs of our community. Operationally, AMCI admitted 7,026 patients, served an average of 108 patients daily, and reached over 26,000 outpatient visits, a 67% increase compared to last year. Balanced scorecard. Key financial indicators. Operating margin, 30%. EBITDA to assets, 25%. Return on equity, 41%. Current ratio, 3.24. Days cash on hand, 258 days. Average payment period, 74.6 days. Compensation ratio, 24%. Debt to equity, 25%. Average age of plant, 7.06 years. Cash to debt, 145%. Modified Z-score, 3.10. Truly, these numbers represent more than performance. They reflect trust, the community's trust in AMCI as a haven of healing. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs 16 verse 3. But beyond the numbers, our greatest joy lies in seeing lives transformed through Christ. From January to October 2025, we celebrate with 237 precious souls who have accepted Jesus through baptism, the fruit of our hospital's evangelistic mission. Among them are 5 AMCI workers, 10 family members, 5 patients, 1 supplier, 1 student, and 215 community members reached through our care groups, crusades, and outreach efforts. Hi, I'm Lisalinda Balaba Marquez. I am a staff nurse in Unit 6. As a nurse in Adventist Medical Center, I have seen how spiritual life is integrated deeply in after work. Through worship, devotions, and prayer meetings, I felt God is knocking at my heart. Why not join? Why hesitate? After all, it's not about religion that matters. It's about your relationship with God. So that's why I embrace and joined the Seventh-day Adventist Church. As the Bible says in Revelation 3:20, here I am, I stand at the door and knock. I am grateful working in AMCI. I did not only work for my patients, but I found the greatest healing, salvation through Jesus Christ. Each baptism is a story of faith and surrender, a testimony that AMCI's healing extends beyond the physical into the spiritual. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Matthew 28 verse 19. This year,
the Lord has also blessed AMCI with growth and expansion. We have conducted 7 blessing and dedication ceremonies, from newly acquired medical equipment to the opening of our diagnostic center in South Cotabato. Each dedication is more than a ribbon-cutting moment. It is a consecration of service, a declaration that every space and every tool be used for God's glory and healing. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Psalm 127 verse 1. Trainings and development at AMCI. Adventist Medical Center, Iligan, remains committed to nurturing a culture of excellence, safety, and holistic growth among its workforce. A series of trainings and development programs were successfully conducted for both medical and non-medical staff to enhance professional competence, preparedness, and spiritual integration in service. Basic Occupational Safety and Health, BOSH, completed by 100% of medical and non-medical staff. Basic Life Support, BLS, equipping staff to respond in emergencies. IV therapy training, enhancing clinical skills for patient care. Team building activities, strengthening collaboration and unity. Lifestyle medicine and mission refocus, guiding doctors and department managers in aligning medical service with Christ-centered mission. Fire drills and earthquake drills, reinforcing safety preparedness. Basic Incident Command System, ICS, for executives in handling critical incidents. 7S of Good Housekeeping, promoting order, cleanliness, and efficiency in the workplace. Through these initiatives, AMCI empowers its people to provide compassionate, safe, and excellent care, while fostering teamwork and preparedness in every aspect of service. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Colossians 3 verse 23, NIV. True to our calling of compassion, MCI's medical team extended care to 3,335 patients through its 14th medical mission. Adult consultations, 1,418, pediatric consultations, 514, dental services, 796, circumcisions, 201, cyst operations, 19, eye screenings, 387. We also reached out to those affected by the magnitude 7.4 earthquake in the Bao Oriental last October 12, 2025. In partnership with local pastors, AMCI distributed 75 gift and health packs containing rice and nutritious food to affected families. Our team also conducted medical consultations for 230 patients and psychosocial debriefings for 86 children. This mission reminds us that our hands are God's instruments of comfort, and our hospital's reach extends wherever there is a call for help. In 2025, AMCI has once again shone brightly, receiving honors from various organizations, both local and national. From the Philippine Red Cross, 3 awards. Bloodiest Award. Recognition for organized mobile blood donations. Certificate of Recognition for Helen Rizabal. From the Department of Health, DOH, 2 major awards. 2025 Trailblazer in Health Innovation Award. National Voluntary Blood Donation Award. From PASWI, our head social worker, Ms. Rona Galina, was recognized as one of the outstanding social workers of the Philippines. From AIHSPI, 6 major awards, including Highest Percentage Net Income, Top Gross Revenue Performance. From the Bureau of Internal Revenue, BIR, AMCI was recognized as one of Iligan City's top corporate taxpayers. And from the City Health Office, Mr. Rene Pueblo was honored for timely and accurate infectious disease reporting. Each recognition is a reminder that service done with integrity and compassion glorifies God. Do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Hebrews 13 verse 16. As we look to the remaining months of 2025, we reaffirm our dual mission. 1. To heal the body through compassionate and excellent care. 2. To lead souls to the eternal hope found in Jesus Christ. We continue to consecrate ourselves and our work to the Lord, claiming His promise in Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Joshua 3 verse 5. Indeed, all glory belongs to Him, for every life healed, every soul saved, and every blessing bestowed. Adventist Medical Center Iligan.
where healing is our mission and Christ is our strength. Daghang salamat Adventist Medical Center Iligan Incorporated. Sa pagbalik mga higala, Riverside SDA Church nagpasidungog sa mga senior citizen brethren. Pamilya gipaligon sa Family Health Bible Seminar sa Salvador, Lanao del Norte. O gatong ibalik tanaw ang mga panghitabo sa tibok tuig sa atong iglesia. Usa kini ka espesyal nga report din atong ripasohon ang mga panghitabo, panalangin o kadaugan. Kini uban pa atong atangan humanining hamubo nga pahinumdum. Daghang salamat nini nga pahinumdum. Sa pagpadayon, Riverside SDA Church nagpasidungog sa ilang mga senior citizen brethren. Usa ka matahom nga pagsaulog sa ilang pagalagad, kadasig ug walay pagkakapoy nga suporta sa iglesia. Aniya sa kapaglaom Dyrene Miles Pancho alang sa report. Dining adlaw sa Sabado, Nobyembre 29, tuig 25, ipasidungan ng naghihalad ang sa espesyal na programa panahon sa AWay program ngadto sa mga tigulang sa Riverside Seventh-day Adventist Church isip pag-ila sa ilang kaayuhan, serbisyo ug halandumong tabang sa iglesia ug komunidad. Ang maong kalikukan nagtinguha sa pagpasalamat ug pagdasig sa atong seniors nga maong haligi sa pagtuo. Musimbang kita kanunay kay doon ako'y panahon nga sa maong programa, gimugna ang usa ka malumo ug mainitong panag-uban, diin gitagaan higayon ang matag senior nga mahatagan og pagtagad ug pagatiman. Gidala ni Pastor Don Mar Cabilio ang usa ka mensahe alang kanila ug gipalapad kung unsa kadako ang ilang papel sa simbahan ug sa komunidad. Gipahimangnuan usab niya ang mga kabatan-unan sa pagatiman, pagrespeto ug paghatag og bilis sa mga seniors. Lipay kayo ni nga mga senior citizen nga gitagaan og dakong importansya dinhi sa youth department kay ang youth, the meaning is young and old united together in harmony. So sa inyo nga paghatag importansya nakakuha mi og mga dagko nga mga experience, mga leksyon nga nakatunan sa uban pod nga mga senior citizen. At the same time ang mga youth usab nahibalo unsa ang mga message para nila kay in the future mahimo man sab kamo nga mga senior citizen. Atol sa programa, adunay Q&A din gihatagan og kaygayonan ang mga seniors sa pagpahayag sa ilang mga tubag ug hunahuna. Kini nakahatag og dakong pagdasig ug inspirasyon sa tanan nga mitambong. Nisunod usab ang paghatag og mubo nga mga mensahe gikan sa mga kabatan-unan aron ipakita ang ilang pagtahod ug pagpasalamat sa mga seniors. Sa ako, importante gid kaayo ang paghatag og pasidungog alang sa itong mga seniors ug elderly tungod kay isa sila sa pinakadako nga gasa sa atong iglesia tungod sa ilahan natagan tag inspirasyon sa ilang mga experiences, silang nahimong pillars of faith nato. Mao nang kinahanglan gud nga sa ilang panahon karon nga senior na sila
kinahanglan natong ay hatag ang gentleness, ang pag-care pagid sa atong mga ginikanan. Kay they are not burdens, they are blessings. Gihatagan usab ang mga simbolikong gasa ang mga seniors, ilhanan sa pagmahal o pagdayeg sa ilang dugang serbisyo. Ang uban kanila may padayag sab sa ilang kalipay nga bisan pa sa ilang edad, padayon gihapon sila sa pag-alagad sa Dios. Ang Seniors Appreciation usa lamang sa daghang pamaagi sa Riverside Church sa pagpakita nga ang kalihukan sa iglesia naglakip sa tanan, bata man o tigulang. Naghatag kini og higayon sa simbahan nga mahinumduman ang kaimportante sa generational community ug pag-alagad nga walay katapusan. Gikan dinhi sa Riverside Seventh-day Adventist Church, Dicolok Jimenez, Misamis Occidental, kini si Darren Miles Pancho, alat sa Miss Live Music and Commentary. Daghang salamat kapaglaom, Darwin. Alang sa report. Anhita mga higala sa unsa daw. You only live once. Ato kini mabasa balik-balik sa social media. Apan isip o sa Kristohanon, unsa man ang atong stand nini. Si kapaglaom tawing adunay mga kasenatian nini, dinhilang sa unsa daw. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Unsa daw? Hey mga guys, it's season of giving na usab. Kumusta man ang atong espiritu sa pagkamaintagon? Yes, yes, yes! Karon nga panahon sa hinatagay, madawatan og unsa pod imong gusto madawat. Gusto ka ba makadawat og tinudanay nga gugma o kahiubos lang kay wala na apil sa listahan sa party? Haha! Unsa daw? Well, aron mas madungagan pa ang atong mga ideya sa atong ihatag karong Pasko, atong paminawon ang atong mga higala. Let's go! Unsa may mong gusto ihatag sa imong mga hinigugma or kaila or unsa pud imong gusto nga madawat? Kuha lang siguro kanang pang magamit sa pamilya ba. Regaluhan to ang kuan mga pamilya. Kindness and hope for the world. Para dali ra kwarta ra karon siya ni bahala mapalit iyang gusto. Unsa man imong gusto nga madawat karon nga panahon sa paghinatagay? Actually, ang akong gidesire jud karon kay kuan kanang ma-approvean ako ang requirements sa OJT. Ang depende naman kadi mata makabuot ug unsa ihatag ug unsa ihatag dawaton na pud nato kay mas bulahan ba ang hatag kasi nagdawat daw. Bagong cellphone. Okay. Panara. Panara? Ako sa balay lagi problema balay ba kay kurutos anay. Apply yun. Ilisdan to Hardiflex dapat siguro, diba? Nga kaidan ko sa Ginoo nga makuan ako ang requirements. Nya dili ko masiradan sa firm nga akong gi-applyan. What would you like to receive this Christmas? Peace. Yes. Unsa daw? Mga igsoon, ako nang ibilin diha sa inyo kung unsay inyong ihatag sa kuha karong Pasko. Aw, dili di ay. Unsay inyong irigalo sa inyong hataganan karong Pasko, madako man o magamay man kini. Basta importante, gikan kini sa kinatuturan sa atong kasing-kasing og pinaagi nini atong mapahat sa uban ang gugma sa Ginoo. Makapahimaya diha kaniya. Kini si Tawing Galigo ng utana. Unsa daw? Daghang salamat kapag laong tawing. Sa Northeastern Mindanao, gipaambit ang mga gasa ngadto sa tribal community sa linaw-linaw nga nagpakita sa tinuray nga pag-alagad ug pagtabang sa komunidad. Aniya ang report. High in the mountains of Mindanao lie communities untouched by modern development. Villages where children walk hours to reach school, and healthcare is nearly non-existent. But in these isolated places, hope arrives through the dedication of humble servants.
the Seventh-day Adventist missionaries, who give their lives to serve. Ako si Christopher Abayan o sa Gospel Outreach Missionary na assign sa Bagang og niami karon alang sa gift giving diri sa amo ang silingan nga sitio sa Linaw-Linaw, Higaonon Tribe alang sa ginatawag nga gift giving program nga kini gikan ni sa Baan SDA Church sa Butuan City in collaboration with Gospel Outreach o uban pod sa Deacons and Deaconesses Department sa Adventist Mission Department. So mao ni mga kaigsuonan nga tungod sa panalangin sa Ginoo among gihandom nga sa usa ka tuig ano na may mahimo nga gift giving program sa mga kaigsuonan nato nga mga lumad nga naa sa mga layong dapit. Our missionaries are volunteers who leave their comfort zones to live among indigenous communities. They teach, help, heal, and uplift, guided by the example of Christ's service. Ako si PFC Lindon Hayana, Assistant Commander lining dapit sa Sitio Linaw-Linaw. Ang dakong impact sa inyong pag-ani diri. Ang tinuod ako gyud ang impact ani kay gawas nga ang mga tao nangalipay sila, labaw sa tanan, aduna gyud kausaban sa mga tao dito tungod sa pagpakapaminaw sa pulong sa Ginoo. Muida kong impact ani. Tapos labi na kung kining lugar mapatauran ni siya ang simbahan, continue gyud ni siya nga malinaw gyud ni siya nga lugar. Kay kini tuod man niya sa una, wa gyud ni siya kuan siya murag yagaw gining lugar sa una tungod sa unang panahon nga critical pa ni. Pero sa pagkakaroon, murag peaceful na gini siya. Tapos nasundan na sa mga relihiyon hangtod nasundan sa Seventh Adventist nga dako nga nakapausab ug nakapabago sa mga tao. Hinungdan nga kining dapit dako gyud impact ang inyong pag-ani diri dapit. Amoy dakong pasalamatan namo sa inyo nga kamo nakapangahas gyud nga miabot dining dapit nga lisod kaayo. Kining lugar nga ang karsada nato diri di kay basta-basta. Swerte na lang ang makalampo sa ani tungod sa kalisod nagyanan. Pero tungod usab sa panalangin po sa Ginoo nga kamoy gihimo nga gipaanhi diri para nga mga tao po diri aduna sila kalipay ug nausab sila nga sila nakapaminaw sa pulong sa Ginoo. The mission's success cannot be measured by numbers alone, but by the lives forever changed. In places where darkness once lingered, the light of service shines, carried by missionaries whose compassion reaches beyond every mountain trail.
Maayong adlaw sa tanan. Ako mapasalamaton pag-ayo sa ato nga mga kaigsunan, mga kahigalaan gikan sa Baan Church. Nga din ilang gihimo ang ilang gift giving dinhi sa distrito sa Buena Vista District. Ania dinhi kami karon sa Linaw-Linaw, Sitio Linaw-Linaw. O nakita ninyo ang kanindot kaayo sa activity karon. Dunay daghan gikayo mga katawhan nga nahatagan ato silang palipay pinagi sa mga sapatos sanina mga pagkaon nga ginahatag o nalipay ko pag-ayo mga kaigsunan tungod kay ang diri nga lugar sa Sitio Linaw-Linaw bag-o lamang kini nato na tukod nga company dunay ato nga mga bag-o nga mga kaigsunan dinhi dulan 30 nga nagtugyan silang kaugalingon diha kang Ginoy Hesus. Usa kini ka mga butang nga din ato sila mapadasig, ato mapakita nga kanila nga dunay atong makaigsunan nga nasa ubos nga nag care nga na kanila. Og dili lamang sa atong makaigsunan dinhi nga alagad diha sa Ginoo, doon na papuy daghan nga makaigsunan diri nga naminsahian nato pinaagi nini. I hope niining ato nga paghatag og impact nga na kanila sa paghatag niining nga mga gasa kahimo sila sa pagmamalandong sa pagpanalangin sa Dios niining ilang lugar o kini nga mga bahin ko nagatuo nga do na kini liso nga mogamot nga na sa ilahang mga kasing-kasing aron sa pagpangita sa kamaturan, aron sa pag-angkon sa kamaturan ug liyon niya na maandam sa duol na nga pagbalik sa Ginoo. Ayong hapon kanatong tanan mga higala. In these remote mountains, the missionaries came not just to teach, to heal, or to help, but to serve. And through simple acts of compassion, lives were changed. Children discovered new dreams, families found hope, and communities grew stronger. Though the missionaries may leave the village, the impact of their service remains, living on in every smile, every learned skill, and every heart uplifted. Their mission does not end here. It continues in the lives they touched and in the light they leave behind. Daghang salamat niya na nga report. Adventist Medical Center College nagbarog isip usa ka beacon sa pagtuo, kaalam ug pag-alagad. Ani ang ilang report mahitungod sa padayong misyon alang sa mga katawhan sa Dios. In the past 5 years, Adventist Medical Center College has stood as a beacon of faith, learning, and service. From humble beginnings to renewed growth, AMCC continues to fulfill its mission to nurture competent and compassionate professionals for service to God and humanity. Guided by the hand of God, the college has journeyed through challenges and victories. Today, we look back and celebrate the blessings and accomplishments of the quinquennium 2020 to 2025. Spiritual growth remains at the very core of AMCC's identity. Over the years, our evangelistic and discipleship programs have flourished through care groups, week of prayer, campus ministries, and spiritual retreats that have brought transformation to hearts and lives. The Life Zone program is a worship and devotional initiative designed to provide meaningful lessons. The AMCC initiated the establishment of the Maratica organization in support of the Muslim students. Many students and faculty have publicly declared their faith, though baptism, a reflection of God's saving work on campus. The chaplaincy department
in collaboration with faculty, staff, and student leaders, has expanded outreach through community evangelism, medical mission, and faith-based service initiatives, empowering the AMCC family to live out the call to go and make disciples. The pursuit of academic excellence continues to define AMCC's journey. The college has strengthened its academic policies and standard to ensure quality education and accountability. A milestone achievement was the successful Adventist Accrediting Association visit, affirming AMCC's dedication to the philosophy and excellence of Adventist education. Our students now benefit from expanded internship and hospital affiliations, providing valuable clinical experience and professional exposure. Adventist Medical Center College is committed to excellence, offering high-quality programs in the fields of health sciences and education. A historic step forward was the application of the Bachelor of Arts in Missiology program, a pioneering degree that combined health, theology, and mission training for global service. The Radiologic Technology Laboratory received its official licensing, upgrading the quality of instruction and laboratory work. The procurement of interactive smartboards has enhanced and animated classroom instruction. AMCC also formalized partnerships with review centers, ensuring our graduates receive the best preparation for licensure exams. Innovative changes in the curriculum include the addition of driving lessons and the activation of the National Service Reserve Corps, NSRC, program, equipping students not only for employment, but also for civic and mission service. Through these initiatives, AMCC continues to uphold its identity as a center of faith-based academic excellence. Growth at AMCC is visible not just in spirit and academics, but also in its surroundings. Major infrastructure developments include the construction of the new academic building and modern dormitories in both Iligan and Cebu Interns Dormitory. The Student Lounge, Gazebo, and Recreation Center were redesigned to create more welcoming spaces for relaxation and fellowship. To meet the needs of a growing institution, AMCC invested in reliable logistics and mobility resources. The college acquired 2 buses, 2 cars for driving instruction, a utility vehicle for cafeteria use, a pickup truck, an SUV, and 2 vans for faculty and staff service. For construction and maintenance support, AMCC purchased a backhoe and a dump truck, vital for ongoing campus development. A new elevator was also installed, ensuring accessibility and convenience across campus buildings. As part of its strategic vision, the college expanded its property holdings with the acquisition of the Cebu Lagao dorm and guest lodging facility and the Niñao property, Oliverio property, including the Manticao lot. Prepared for the future expansion of AMCC, assets that serve as keys for future development and sustainability of the college. To nurture talent and enrich worship, AMCC established a music center, a dedicated space for musical training and performance. This initiative celebrates creativity and spirituality, empowering students to praise God through the language of music. True to its mission of holistic education, AMCC also focused on the well-being of its employees and students. The college enhanced its recreation center and promoted students and employee fellowship activities during PE and wellness hours, strengthening camaraderie, teamwork, and physical fitness. These initiatives reflect AMCC's desire to build a community that is physically active, socially connected, and spiritually grounded. Community outreach programs are also equally active. As we reflect on the years 2020 to 2025, we see the undeniable hand of God guiding every plan and every victory. These accomplishments are more than milestones. They are testimonies of God's faithfulness and the dedication of the AMCC family. Together, we move forward,
with renewed commitment to our calling to serve, to educate, to transform lives for God's glory. Adventist Medical Center College, the school that cares and gives hope, transforming faith into service and service into legacy. To God be all the glory, Adventist Medical Center College. Sa laing bahin mga higala, homiletics workshop nagpalig-on sa pagministeryo sa Maranding District nga naghatag og dugang kaalam o kahanas sa mga magbubuhat alang sa mas epektibo nga pagwali sa pulong sa Dios. Anes kapaglaom Mera June Rodriguez alang sa report. Idumala ni Pastor Mills Vince Taladwa, Maranding District Pastor, ang Homiletics Workshop 2025 sa Maranding Central Church nining adlaw Sabado, Disyembre 6, 2025, ubos sa temang The Art of Biblical Preaching. Ang kalihukan gituyo aron paligunon ang kahanas sa pagministeryo sa tanan nga nitambong gikan sa elders, officers, youth leaders, magwawali hangtod sa mga kaigsuonan sa distrito. Ang workshop gipahigayon atol sa District Fellowship, din ang mga kaigsuonan gikan sa Darumawang, Lala, Maranding Central, Matampay, Simpak Main, Simpak Pilgrim Church, anaa aron moapil sa pagkatunog fellowship. Gipasiugda ang husto nga pag-interpretar sa Biblia ug tukmang pamaagi sa paghulma sa sermon aron ang matag nitampong makadala og mensahe nga klaro, lig-on ug basihan sa teksto. Isip isa lamang kayanon na miyembro sa iglesia. Dako kaayo ni kalabutan ang kaniamong mga natun-an about homiletics. Diin makatabang siya kay matag karon og unya tawagon ta sa buluhaton, tawagon ta sa mga kaigsuonan mo buhat sa pagministeryo, pagwali apan og dako kay ni siya kalabutan kay tungod di man wa man ni namo natun-an sa mga among pag-eskwela. Then he guided me unsaon pag-andam sa wali, unsaon pag-deliver ni ani, unsaon pag-formulate sa wali na mas mahimo kami na epektibo didto sa mga maminaw ug mahimo pod mi nagamay na kahayag kun diin man kami ipadala na dapit or mga pundok or mga kaigsuonan. Og napasalamat kami sa panahon nagihatag ni og kaalam nagihatag sa Ginoo pinaagi kay Pastor Mills Vince Taladwa o kani dako kayo kalabutan sa pag-improve sa amo ang pagpagamit sa buluhaton. Gihatagan og praktikal nga giya ang mga partisipante gikan sa pagkuha sa central idea, paghimo sa outline, hangtod sa pagpresentar sa mensahe nga sayon masabtan sa tanan. Ang homiletics gilangkuban sa espiritual ug praktikal nga mga pamaagi nga nagtabag sa tanan nga nitambong nga mahimong epektibo sa pagdala sa pulong sa Dios. Homiletics is the art and science of preaching. Importante kayo ang mga gawali makahimo sa pagkahibalo ni aron madugangan ang ilang kahibalo sa pag-create of sermons on how to deliver it biblically. And also nganong importante kayo nga even though naay mga kaigsunan nga dili gyud magwawali apan makahibalo sila niini in order for them to know what is biblical preaching nga this is the essence of our preaching in the church. Ang workshop nakapalig-on sa kahanas sa tanan nga nitambong ug nagpasiugda nga ang espiritual nga paglambo ug praktikal nga kahibalo sa pagwali usa ka padayon nga proseso alang sa tibuok distrito. Pinaagi sa Homiletics Workshop 2025, mas napalig-on ang pagministeryo sa Maranding District ug nahimong mas andam ang tanan nga nitambong sa pagdala sa pulong sa Dios nga hapsay ug espiritual nga makapadasig. Ang kalihukan nagpamatuod nga ang pagkat-on sa homiletics para sa tanan nga gustong mapalambo ang ilang pag-alagad dili lamang para sa leader. Gikan dinhi sa Maranding West District, kini si Mera June Rodriguez alang sa MISPA Live News and Commentary. Sa atong mga kapaglaom, dahang salamat sa inyong pagsubaybay, pagsuporta ug pag-uban sa atong mga programa dinhi sa MISPA Live News and Commentary. Kapaglaom ano, kapaglaom rin daghantag nakalap ng mga balita karong semana, bisan pa ang uban, ana-ana sa bakasyon. Kumusta ang Christmas kapaglaoman? Sa amo ang federation kapaglaom aduna kami ipahigayon nga federation rally, so
from 2021 hangtod 27 agid mi dadto mag-apil sa maong kalihukan aron sa pag get together sa itong mga kapaglaom sa amo nga district. It's a 21 to 27. Dili 2021. Okay. Dili, It's a 21. It's a 21. Padalong sa 27. Yes. Kapaglaom rin, Niel, kumusta? Ang among mga kapaglaom, nag-uban namin sa mga pamilya. Get together. Okay. Panahon na karon sa ting bakasyon. Yes. Siguro ang uban tuan na, pero ang uban nagplano karon pag simana or sunod simana siguro. Ikaw kapaglaom, asa man ka magbakasyon? Bakasyon sa balay ra gyud in taon. But kapag lang ako lang gyud kuhaon ang higayon sa pagpasalamat sa atong mga kapaglaom nga kanunay gyud na suporta sa atong Miss Live News. This is the last episode of our year 2023. Praise the Lord kapaglaom occur. 4 years na ta nakig-uban sa ilaw. Hantod karon grabe gid ilang pagsuporta. Tinood ka na kapaglaom. In fact, naaga ni mo chat sa ako kapaglaom, Reniel, ilang i-video labi na sa itong mga kaigsuunan niya sa Japan, i-video gid nila ang Miss Pau, i-sentence ako ang nagpahibalo nga na minaw gid sa so daghan ni salamat sa itong mga kapaglaom niya sa Japan, Sojima at mga kaninyo antig loloy o sa tanan-tanan nato yung mga kaigsuunan. Pasalamat kapaglaom occur. Bisan pa sa ato nga mga lokal nga iglesia, no? Human sa ilang simba, ang uban kanila muatan-aw gyud sa atong Miss Live News commentary. Gani kapaglaom doon ay usa ka panahon nga gitagaan tag taha sa pagmensahe diri sa atong silingan nga iglesia. Ug pagkahuman sa simba, siyempre patlak, kaon. Apan while kapatlak, ang TV sa atubangan dako kayo. Ug ang ilang gitan-aw, Miss Live News and Commentary. Praise the Lord. So ingana kadasig ang pagsuporta sa atong mga kaigsuonan. Og mahigala mao kadto atong nakalap nga mga balita. Ato nasaksihan ang nagkalaing-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom kining ubos nga igsuon, Makar Dayham. Sugilaron nga makahatag kanaton kadasig og kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami kanunay nang hinaot nga mga pulong sa gugma magpatig ibabaw sa matag usa ka nato. Kini inyong ubos nga igsoon, Reniel Capon. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matud nga puluyanan. Hangtod sa sunod tuig, may our Heavenly Father who watches over us, watch over you and me till we meet again here on Miss Live News and Commentary.